Huwag na huwag mong sasabihing kasama mo si Jason sa kotse. Mariing bulong ng aking ina habang mahigpit na hawak ang aking kamay. Tinitignan ng EMT ang aking pulso. Pero ang nasa isip ng mga magulang ko ay kung paano maililigtas ang kinabukasan ng kapatid ko. Nakahiga ako sa stretcher. Ang buong katawan ko ay sumisigaw sa sakit at hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Ako si Sofia Santos, 28 taong gulang, at pinipilit akong magsinungaling na ako lang ang nagmaneho, na ako ang bumangga habang ang kapatid kong si Jason ay tumakas at iniwan akong duguan sa loob ng wasak na sasakyan. Biglang napatingin si Kate, ang paramedic, nang marinig niya ang sinabi ng nanay ko. Nanliit ang kanyang mga mata. Siya ang unang dumating matapos tumawag ng saklolo ang isang dumaan. At naabutan niya akong halos walang malay sa loob ng nayuping sasakyan. Gengang. Santos, matigas na sabi ni Kate. Maraming tinamong sugat ang anak niyo. Hindi ito ang oras para pag-usapan ang pagtatakip ng katotohanan. Humakbang palapit ang tatay ko. Gamit ang kanyang boses na pang-abogado malumanay pero mapagmanipula. Naiintindihan namin ang sitwasyon. Pero kaya naman naming ayusin ito bilang isang pamilya. Nangyayari ang mga ganitong aksidente. Nangyayari ang mga ganito. Parang noong hiniram ni Jason ang laptop ko at tinapunan ng alak. O noong inatrasan niya ang bakod ko at hindi nagbayad ng paayos. Laging aksidente, laging may palusot, at laging ako ang taga-ayos ng gulo. Pero iba ito. Kumikirot ang ulo ko kung saan ito tumama sa bintana. Ang bawat paghinga ko ay parang tinutusok ang aking tadyang. At ang kaliwang braso ko ay nakalaylay. Walang pakiramdam. Hindi lang gamit ang sinira ni Jason ngayon. Iniwan niya akong nag-aagaw buhay. Sofia! Parang awa mo na. Pagpupumilit ng nanay ko. Sa susunod na linggo na ang interview ni Jason para sa medical residency niya. Kapag nalaman ito ng ospital, sira ang pangarap niya. Pumikit ako, inalala ang nangyari. Dumating si Jason sa bahay ko na amoy alak. Nagpupumilit na hiramin ang kotse ko dahil sira daw ang sa kanya. Nang tumanggi ako, inagaw niya ang susi. Sumakay ako sa passenger seat para pigilan siya. Ang huli kong natatandaan ay ang mabilis na pagliko, ang pag-ikot ng mundo, at pagkatapos ay kadiliman. Kukunan sana ako ni Kate ng blood pressure nang lumapit ang isa pang paramedic, may hawak na maliit na gadget. Nakita ko ito sa loob ng kotse, sabi niya. Sabay abot ng aking dashcam. Baka gusto niyong tignan. Nagkatinginan ang mga magulang ko, bakas ang takot sa kanilang mga mata. Hindi nila alam na naglagay ako ng kamera matapos ang huling banggaan ni Jason gamit ang kotse ko. Ikinabit ni Kate ang dashcam sa kanyang tablet. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Jason sa loob ng ambulansya. Ano ba? Ate Sofia, huwag ka ngang masyadong strikto. Rinig na rinig ang pagkakabuhol ng dila niya dahil sa alak. Alam ko ang ginagawa ko, Jason. Lasing ka. Ibigay mo sa akin ang susi. Ang tunog ng pagngitngit ng gulong. Ang aking sigaw. Ang nakakapangilabot na tunog ng pagyupi ng bakal. At muling narinig ang boses ni Jason. Shit. Shit. Ate, bahala na. Kailangan kong makaalis dito. Hindi pwedeng masira ang interview ko. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse. Mga yabag na papalayo. Pinatigil ni Kate ang video. Seryoso ang mukha niya. Geng. At G. Santos. Obligado ako sa batas na i-report ang hit and run. Hindi ito bagay na pwede nating palampasin. Napahagulgol ang nanay ko. Pinaghirapan niya ang interview na ito. Sofia, please. Babayaran namin ang lahat. Ang daddy mo na ang bahala sa insurance. Sabihin mo lang na mag-isa ka sa kotse. Tinignan ko ang nagmamakaawang mukha ng nanay ko at ang kalkuladong tingin ng tatay ko. May kung anong nabasag sa loob ko. Sa loob ng maraming taon, pinanood ko silang gumawa ng dahilan para sa mga pagkakamali ni Jason. Linisin ang mga kalat niya at protektahan siya sa mga parusa habang ako ang tagasalo ng lahat. May 3 bali sa tadyang ang anak niyo.
Dislocated ang balikat at posibleng may concussion. Mariing sabi ni Kate. Muntik na siyang mamatay. Ang pagprotekta ba sa anak niyong lalaki ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng anak niyong babae. Bago pa man makasagot ang sinuman, yumuko si Kate palapit sa akin at bumulong. Papunta na ang mga pulis. Sabihin mo lang. At sisiguraduhin kong makikita nila ang footage na ito. Nasa sa iyo ang desisyon. Pero hindi mo kailangang protektahan ang taong iniwan kang ganito. Sinalubong ko ang kanyang tingin at nakita ang tapang at malasakit na sana ay nakita ko sa sarili kong mga magulang. Sa sandaling iyon, habang nakahiga sa ambulansya, nawasak ang katawan at ang pamilya ko ay pilit pa ring pinagtatakpan ng kapatid ko. Nakapagdesisyon ako. Ipakita niyo sa kanila ang lahat. Bulong ko. Tumango si Kate at tumayo ng tuwid. Sasalubungin kami ng mga opisyal sa ospital. Anunsyo niya. At Gang Santos, iminumungkahi kong tawagan niyo ang anak niyo at sabihing sumuko na. Ang pagtakas sa aksidente ay isang mabigat na krimen. Habang sumasara ang pinto ng ambulansya sa harap ng gulat na mukha ng mga magulang ko, nakaramdam ako ng halo-halong sakit at ginhawa. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, may tumindig para sa akin sa halip na para kay Jason. Hindi ko alam ang susunod na mangyayari, pero sigurado ako sa isang bagay. Sa pagkakataong ito, may kalalagyan siya. Sa koridor ng ospital, abala ang lahat habang pinapanood ni Inspector Reyes ang footage sa tablet. Nasa gilid ang mga magulang ko, maputla na parang papel, nang mapagtanto ang bigat ng sitwasyon. Wala si Jason, at diretsong voicemail ang tawag sa kanya. Iniwan ng anak niyo ang kapatid niya na may mga sugat na pwede niyang ikamatay. Pahayag ni Inspector Reyes, kalmado, pero matatag. Malinaw sa video na lasing siya. Kinuha ang sasakyan ng walang paalam at tumakas matapos bumangga. Nakahiga ako sa kama, balot na balot ang tadyang at nakasling ang braso habang pinapanood ang pagkabitak ng maskara ng tatay ko. Inspektor, siguro naman pwede nating pag-usapan. Pinutol siya ni Reyes. Ginoong Santos, hindi ito nadadaan sa usapan. Muntik nang mamatay ang anak niyo. Si Kate, na lumampas na sa oras ng duty para ibigay ang kanyang salaysay, ay nakatayo sa tabi ko, parang isang anghel na tagapagbantay. Tama siya sa mga naging sugat ko. Gusto ng mga doktor na obserbahan ako magdamag. Naglabas na kami ng warrant of arrest para kay Jason Santos. Patuloy ni Reyes. Habang tumatagal ang pagtatago niya, lalong bibigat ang kaso. Umiyak na naman ang nanay ko. Natatakot lang siya. Ang dami niyang sakripisyo para sa pagdodoktor niya. Sofia, anak, pwede mo pa namang bawiin ang reklamo. Bago pa ako makasagot, humakbang si Kate. Gang Santos, ang anak niyo na gustong maging doktor ay nag-iwan ng sugatang tao sa aksidente. Ano ang mararamdaman niyo kung gawin niya iyon sa isa sa mga magiging pasyente niya? Tumahimik ang paligid. Ang tanong ay parang kulog na nagbabadya ng bagyo. Napagtanto ng nanay ko ang bigat ng sinabi ni Kate. Biglang nag-vibrate ang cellphone ng tatay ko. Isang text mula kay Jason. Nasa bahay siya, mahinang sabi ng tatay ko. Tinatanong niya kung pwede daw bang maghintay matapos ang interview niya bago siya sumuko. Umiling si Inspector Reyes, hindi makapaniwala. Papunta na ang mga pulis sa bahay niyo. Mukhang baluktot ang prioridad ng anak niyo. Sa sandaling iyon, umilaw ang cellphone ko. Text mula kay Jason. Salamat sa pagsira ng buhay ko, ate. Sana masaya ka na. Ikaw na ang perfect daughter. Ipinakita ko ang mensahe kay Kate na agad ipinasa kay Inspector Reyes. Idagdag niyo ang pananakot sa testigo sa mga kaso. Bulong ng pulis habang nagsusulat. Masaya ako. Sabi ko ng malakas para marinig ng lahat. Masaya akong huminto na sa pagpapanggap na walang kapalit ang mga ginagawa ni Jason. Masaya akong hindi na ako ang laging kailangang umintindi, magpatawad, at magtakip. Magsasalita sana ang tatay ko. Pero hindi pa ako tapos. Alam niyo ba kung ilang beses kong nilinis ang mga kalat niya?
kung magkano ang binayaran ko sa mga sinira niya. Ilang beses niyong sinabi sa akin na ang pamilya ay nagdadamayan habang pinapanood ko siyang nakakalusot sa lahat. Gusto lang naman naming protektahan kayong dalawa. Bulong ng nanay ko. Hindi. Pagtatama ko. Pinoprotektahan niyo siya mula sa akin, mula sa resulta ng mga ginawa niya. Kailan niyo ba ako pinrotektahan? Pinisil ni Kate ang maayos kong kamay bilang suporta nang tumunog ang telepono ni Inspector Reyes. Lumabas siya saglit at bumalik na may balita. Nasa kustodiya na namin si Jason Santos. Nahuli siyang nagtatangkang umalis ng bayan dala ang maleta at pasaporte. Nang hina ang mga magulang ko. Ang kanilang golden boy, ang kanilang pinagmamalaking anak, ay nahuling tumatakas parang isang karaniwang kriminal. Ang imaheng inalagaan nila ng maraming taon ay gumuho sa isang iglap. Kukunin ko ang formal mong salaysay, sabi ni Rhea sa akin. Pero pwede itong ipagpaliban bukas kapag mas malakas ka na. Tumango ako, biglang nakaramdam ng pagod. Ang bigat ng lahat ang banggaan. Ang komprontasyon. Ang taon-taong hinanakit ay bumagsak sa akin. Dito muna ako ngayong gabi, alok ni Kate, na ikinagulat ng lahat. Mukhang gusto pang tumutol ng mga magulang ko, pero sa wakas ay nanahimik na lang sila. Marahil na-realize nila na nawalan na sila ng karapatang magdesisyon para sa akin nang piliin nila ang kinabukasan ni Jason kaysa sa buhay ko. Bago umalis, huminto ang nanay ko sa pinto. Sofia, patawad. Oo, simpleng sagot ko. Dapat sana. Siguro ngayon maiintindihan niyo na kung bakit. Sumunod si Inspector Reyes sa kanila palabas. Iniwan ako kasama si Kate na humila ng upuan para magbantay. Tama ang ginawa mo, malumanay niyang sabi. Pumikit ako. Naramdaman ang pagtulo ng luha sa aking pisngi. Sana lang may magbago ngayon. Meron na. Paninigurado ni Kate. Ipinakita mo sa kanila na hindi ka napapayag maging sakripisyo para maisalba ang kapatid mo. Malaking bagay yon. Tama siya. Sa unang pagkakataon, pinili ko ang sarili ko kaysa kay Jason. Masakit, pero gumaan ang pakiramdam ko. Bago ako makatulog, napagtanto ko na minsan, ang pinakamahirap na harapin ay hindi ang batas, kundi ang sandaling huminto tayong protektahan ang mga taong nananakit sa atin kahit pakadugo natin sila. 6 na buwan matapos ang aksidente. Nakaupo ako sa korte habang binababaan ng hatol si Jason. Umamin siya sa kasong drunk driving, hit and run, at reckless endangerment. Wala na ang pangarap niyang medical residency. Walang ospital na tatanggap sa doktor na nag-iwan ng sugatang tao. Your Honor, simula ng abogado ni Jason, nagsisisi na po ang kliyente ko. Talaga ba? Putol ng hukom. Habang binabasa ang report, dahil nakikita ko rito ang maraming text ng panggigipit sa biktima na sarili niyang kapatid, mga pagtatangkang tumakas at kasaysayan ng mga insidenteng tinakpan ng pamilya, hindi mapakali sa upuan ang mga magulang ko. Ang pattern ng pamilya namin sa pagtatakip kay Jason ay nabunyag sa investigasyon. Bawat nakaraang insidente ay nagpakita na lumalala ang ugali niya dahil hindi siya nadidisiplina noon pa man. 2 taon, hatol ng hukom. 1 taon sa kulungan at ang 2 taon ay suspindido kapalit ng mandatory rehabilitation at community service sa isang trauma center. Marahil ang pag-aalaga sa mga biktima ng aksidente ay magtuturo sa iyo ng halaga ng iyong mga ginawa. Napaiyak si Jason. Wala na ang mayabang na kapatid na laging nakakalusot. Ang nakaupo doon ay isang lalaking humaharap sa wakas sa realidad ng kanyang mga desisyon. Sa labas ng korte, naghihintay si Kate sa kanyang sasakyan. Higit pa siya sa pagiging paramedic na nagligtas sa akin. Isa na siya sa pinakamatalik kong kaibigan. Linggo-linggo kaming nagkakape at tinulungan niya ako noong nagpapagaling ako sa physical therapy at sa drama ng pamilya ko. Kamusta? Tanong niya, sabay yakap sa akin. 2 taon. Sagot ko. Sa wakas, kailangan niyang harapin ang parusa. Nag-aalangan na lumapit ang mga magulang ko. Nagbago na rin sila, kahit hindi naging madali. Ang family therapy ay nagbunyag ng ilang dekadang pagkonsinti nila.
kung saan ako ang laging inaasahang umunawa sa kaguluhan ni Jason. Sofia, malumanay na sabi ng nanay ko. Dadalaw kami sa kapatid mo sa susunod na linggo. Gusto mo bang, gusto mo bang sumama? 6 na buwan ang nakalipas. Ito ay magiging utos na nakatago sa pakiusap, nasusundan ng panunumbat kapag tumanggi ako. Ngayon, may tunay na pag-aalinlangan sa boses niya. Natutunan niyang wala na siyang karapatang asahan ang pagsunod ko. Hindi pa. Tapat kong sagot. Hindi pa ako handa. Tumango ang tatay ko. Tinanggap ang desisyon ko nang walang argumento. Isang pagbabago. Naiintindihan namin. Sinusubukan naming maging mas mabuti at totoo naman. Ang lingguhang therapy ay pumwersa sa kanila na harapin ang papel nila sa pagpapalala ng ugali ni Jason. Sinimulan na nilang tanggapin ang bigat na ipinasa nila sa akin. Kahit na ang nakagawian ng maraming taon ay hindi magbabago sa isang iglap, pinanood namin ni Kate silang umalis. Bago kami tumungo sa paborito naming kapihan. Mainit ang hangin, amoy bagong simula. Alam mo kung anong nakakatawa? Sabi ko habang umuupo kami sa paborito naming pwesto. Akala ko dati, ang pagprotekta kay Jason ay tanda ng pagmamahal sa pamilya. Pero ang tunay na pagmamahal pala ay ang pigilan siya bago siya makasakit ng sarili niya o ng iba. Tumango si Kate habang hinahalo ang kape niya. Minsan, ang pagmamahal ay ang paghayaan silang harapin ang consequence. Mas mahirap, pero mas tama. Tama siya. Ang nakalipas na 6 na buwan ay puno ng pagsubok, pero puno rin ng pagbabago. Nagtakda ako ng hangganan sa pamilya ko. Nag-therapy. At nag-focus sa sarili kong paghilom. Magaling na ang mga tadyang ko. Malakas na ulit ang balikat ko. At ang loob ko ay mas tumatatag bawat araw. Nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text mula sa trauma center kung saan ako nagsimulang mag-volunteer. Inspirasyon mula kay Kate. Inaalok nila ako ng posisyon para pamunuan ang kanilang victim support program. Gusto nilang magsimula ako sa susunod na buwan. Sabi ko kay Kate, pinakita ang mensahe, ang pagtulong sa mga survivor ng aksidente. Paggabay sa kanila, matapos ang trauma. Ngumiti si Kate. Ginagamit mo ang naranasan mo para makatulong sa iba. Pinang pagbibigay ng saysay sa sakit, kinagabihan. Nakatanggap ako ng hindi inaasahang sulat mula kay Jason. Hindi tulad ng mga dati niyang mensahe na puno ng paninisi at awa sa sarili, iba ito, Ate Sofia. Nagsisimula ko ng maintindihan ang ginawa ko sa iyo. Hindi lang ang aksidente, kundi lahat. Sa bawat oras na inabuso ko ang kabaitan mo, bawat oras na hinayaan kong ikaw ang mapagalitan, bawat oras na inisip kong ikaw ang maglilinis ng kalat ko. Hindi ako umaasa ng kapatawaran, pero gusto kong malaman mo na naiintindihan ko na. Patawad. Hindi dahil nahuli ako, kundi dahil sinaktan kita. Nilagay ko ang sulat sa drawer. Hindi pa handang sumagot, pero tinatanggap ang maliit na pag-asang hatid nito. Ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng panahon. At habang hindi kayang burahin ng isang sulat ang taon-taong sakit, marahil ito ay isang simula. Habang nakatingin sa bintana sa paglubog ng araw, naisip ko kung paanong ang isang sandali ng pagtindig para sa sarili ko ay nagdulot ng malaking pagbabago. Hinaharap ng kapatid ko ang parusa, kinakaharap ng mga magulang ko ang kanilang pagkakamali. At ako, bumubuo ako ng buhay na nakasentro sa sarili kong kapakanan sa halip na tagaayos ng gulo ni Jason. Umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salita ni Kate noong gabing iyon sa ambulansya. Hindi mo kailangang protektahan ang taong iniwan kang ganito. Tama siya. Minsan, ang pinakamatapang na magagawa natin ay ang humintong protektahan ang mga taong nananakit sa atin. Kung ikaw ay nasa sitwasyon kung saan ang pagmamahal ay ginagamit na panakot para ikaw ay manahimik, tandaan, ang pagtatakda ng hangganan ay isang uri ng paggalang sa sarili. Hindi masamang piliin ang iyong kapayapaan.